Sa isang malalim na kagubatan sa kabundukan ng Mindoro, may isang ilog na malamig ang tubig, malinaw gaya ng salamin, at tila ba may lihim na itinatago. Doon nakita ng 6 na dating sundalo ang lugar kung saan sila pansamantalang magpapahinga. Sina Jack, Martin, Joseph, Mark, John at Dodong ay mga dating sundalo. Mga bihasa sa giyera, mga kaluluwang tinadtad ng utos at dugo, ngunit ngayon ay mga aninong lumilihim sa gabi. Habang sila ay nagpapahinga at umiinom ng tubig sa ilog, may bigla ang mga putok ng baril mula sa kabilang bahagi ng kagubatan. Ratatat! Pak, pak, pak! Nagkalat ang mga bala, ngunit sa halip na tumakbo bilang mga ordinaryong tao, tila ba may kakaibang bilis at liksi silang lahat. Mabilis silang naghiwa-hiwalay at naglaho sa dilim ng kagubatan na para bang kabisado nila ang bawat sulok nito. Samantala, si Carl Ramirez, isang veteranong sundalo na ipinadala ng gobyerno para tugisin ang 6 na dati nilang tauhan, ay naglalakad mag-isa sa loob ng kagubatan. Hawak niya ang kanyang M14 na rifle, isang mahaba at mabigat na baril na may lakas na kayang tumagos sa makakapal na kahoy. Habang binabagtas niya ang gilid ng ilog, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na suminghap sa kanyang batok. Nang lumingon siya, isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ito ay suot pa rin ang lumang uniforme ng militar, ngunit ang balat nito ay nangingitim na tila nababad sa langis. Ang mga mata nito ay dilaw, kumikislap sa liwanag ng buwan at parang mata ng ahas. Ang mga ngipin nito ay matutulis na pangil at ang mga daliri nito ay may matutulis na kuko, parang kutsilyo ng karne. Bago pa man siya makaputok, isinaksak ng nilalang ang matutulis nitong mga kuko sa dibdib ni Carl. Tumilapon ang kanyang baril at ang kanyang huling narinig ay ang tunog ng mga humahalinghing na boses sa hangin. Si Joseph, isa sa 6 na sundalo, ay hindi tulad ng iba. Siya ang isa sa pinakaunang sumailalim sa tinaguriang Project H ng gobyerno. Isang lihim na eksperimento na layuning gawing super soldiers ang ilang piling sundalo sa pamamagitan ng pagsasanib ng dugo ng aswang sa kanilang katawan. Ang layunin, gamitin sila laban sa mga rebelde sa bundok. Ngunit nang matapos ang misyon, nagbago ang ihip ng hangin. Lahat ng kalahok sa eksperimento ay buburahin at dapat walang matira. Iyon ang utos ng gobyerno. Isang pagtraidor at ang tingin sa sundalong lumahok sa Project H ay mga kalaban ng mga tao. Ang 6 ay nagtago. Ngunit dahil sa eksperimento, hindi na sila normal, hindi na sila tao. Tuwing bilog ang buwan, bumabangon ang halimaw sa loob nila at isa-isa nilang pinapatay ang mga tumutugis sa kanila. Habang tumatagal, isa-isa ring nawawala ang mga sundalong ipinapadala ng gobyerno. Walang bangkay, walang bakas, tanging dugo sa mga dahon at tinig ng mga nilalang na dumadayo sa gabi. Sa kampo ng militar may natanggap na sulat. Kayo ang nagsimula, kami ang tatapos, saad ni Joseph sa liham. Makalipas ang 3 gabi, isang grupo ng bagong sundalo ang muling ipinadala sa kagubatan. Hindi nila alam ang katotohanan, hindi nila alam ang nilalaman ng lupaing iyon. Habang sila'y nagmamartsa, nakarinig sila ng malalalim na halakhak mula sa mga puno. At sa gitna ng dilim, nagliwanag ang 6 na pares ng dilaw na mata.